Kumusta kayong lahat dyan, no, mga apo? At sa video nating ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang nakasulat sa banal na kasulatan. Nakasulat doon na sa panahon ng matinding kapigatian, hindi ka na mamamatay kahit gustuhin mo pa. Ano ang ibig sabihin nito? Hinihingi ko sa inyo mga apo na tapusin ninyo ang video na ito para malaman ninyo kung paano nagkatugma ang mga nakasulat sa Biblia at ang mga pangyayari sa ating panahon ngayon. Hindi na mabilang ang kaliwat kanang mga sakuna at mga digmaan sa mundo ngayon. Hindi lang ito, meron pang darating. Ito'y simula pa lang. Mga paghihirap na ngayon lang mararanasan ng tao. Sinabi ng Diyos, ipararanas ko sa tao ang mga kahirapan, pagtitiis, salot at kapigatiang hindi pa nangyayari mula nang likhain ko ang mundo. At ito na ang pinakahuling kapighatian na mararanasan ng tao. Dahil sinabi din ng Diyos at wala nang mangyayari pang ganun kailanman. Mababasa natin ito sa Mateo chapter 24 verse 21 to 31. At ganito ang nakasulat. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapigatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa katunayan, kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin ang panahong iyon. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito upang kayo'y makapaganda. Kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Pagkatapos ng kapigatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. At sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ngayon, kung ang katanungan ninyo ay kung kailan ba bumabalik si Kristo Jesus, ang sagot ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit. Mababasa din natin ito sa Mateo chapter 24 verse 36 to 44. At ganito ang nakasulat, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon.
Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nag-iinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noah sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Ibig sabihin, kapag mangyayari na din sa ating panahon ngayon, ang nangyayari noon sa panahon ni Noah, ay iyan na nga ang takdang oras na magbabalik si Jesus dito sa mundo. At sinabi ng Biblia na ang pagdating ni Jesus ay parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Pero bago mangyari ang pagdating ni Kristo Jesus, ay magdaranas muna ng matinding kapigatian ang mga tao. Kapigatiang walang kapantay. Ito ang pinakamatinding kapigatian na mararanasan ng tao. At dahil sa labis na kapigatiang ito, nanaisin na lang ng tao na mamatay. Ngunit kahit si kamatayan ay lalayuan ka. Mababasa natin ito sa Revelation chapter 9 verse 6. At ganito ang nakasulat. Sa mga araw na iyon, nanaisin ng mga tao ang mamatay. Subalit hinding-hindi ito mangyayari sa kanila. Maghahangad silang mamatay, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Ngayon, ano kaya sa tingin ninyo ang nangyayari sa ating mundo? Ang kaliwat ng digmaan, patayan, mga sakuna, mga sakit. Ang mga ito'y simula pa lang ng mga matinding kapigatian. Hindi mamamatay ang tao sa mga panahong ito para maramdaman niya ang pait at hirap sa parusa ng Diyos.